Quezon City Green Awards Program. Ngayon lang. Yung lahat ng pag-i-recycle. Yung lahat ng... Oh, yun yung nag-recycle. What? Naging partner namin dito sa UST. Dito kami nagmamasign nila. Si Mayor Joy nakatala na. Yung maging ganyan sa trampoline, yung mga different technologies namin, mga machines na in-investan ng marami. Nakakalat po yan. Mobile kasi yan, so nakakalat siya sa iba pang mga extra-part namin. Pero ito kasi yung pinaka-kompleto. Tapos yung balangan namin. Pero ano mo ito naka-propose na rin ito maging learning site sa ATI. Lahat ito yung Joy Urban Farming, lahat ng learning composite bucket. Yung page sa tuloy. Meron din dito training. Ang maganda rito, nasa inside ng community. Dito talaga namin siya sinample kasi magkatabi siyang community. Lahat ng katabi namin, urban farmers lahat yan. Sila yung beneficiaries ng sinasabi ko muna, partnership sa ATI. 25 yun. So household, ang ano kasi ni ATI is household urban farming. So sila rin yung beneficiary, sila rin yung binigyan natin gardening tools. Sila rin yung nagbobokashi. So napakita namin dito na, kita niyo sir, malinis, di ba? Dati, ang ano ng St. Martin dati, kasi mixed to may mga tenants, dati silang ISF, pero homeowners na sila. So dito, parang hirap mag-implement ng ganitong klaseng program. Pero pag dinala namin yung homeowners dito, nagugulat sila. Kasi nga, ang bansag dati sa St. Martin, point of no return. Alam niyo naman, di ba? Parang katulad din ng ibang community dati. Pero ngayon iba na. Binibisita na ito ng mga barangays na benchmark din sila dito. Yung DOST nagdadala minsan ng mga barangay from other like no Tondo. Yes, Barangay 20 Tondo, Manila po. Meron kaya sila mga bisita para makita yung quality sa buhay. Yung kanina sa nakita ko din ang in-explain namin sa kanila. Minsan dito kami ng tutorial. Dito talaga, wini-weigh namin yung lahat ng pumapasok dito kasi nire-report natin sa ECRA. Yan ba yung glass? Ito yung glass, no? Sir, yung sinabi ko kanina, may machine tayo
na nag-shred ng glass. Kasi yung bote, wala pa siya sa trash to cash back, diba? Tapos may mga bote hindi nabebenta sa junk shop. So ang ginagawa namin for storage, iniipon muna namin. Premium crystals. Pero ito po yung sample namin na nilalagay namin sa mga eco parks natin. So lalo na kung mga lote, private, at least temporary, pag gagamitin na may-ari, madaling kunin. Yan. May shredder din kami, ganito yung output naman. Di ba yung nakikita po ninyo, ito yung ginupit-gupit pag mga bata, senior, mga tao. Pero pag yung sa machine namin, ganito yung output naman yan. Kaya yung mga waste, isang sako, nasisiksik na sa isang bote lang. Kasi sinishred na nga namin yan. Ito yung ginupit, ito yung shred. Mas pino siya. Mas pino. So, meron kami mga naka-ready kasi pag meron mga nag-immersion, tutorial kami na eco-print making, pinapapasok namin. Ang maganda dyan, yung partner namin na Green As, dyan na kasi yung staging area nila. So, madali namin na-divert. Madali namin na-transfer sa kanila. So, ang maganda dito, community. Nagtitrade sila dito. Tapos, laging pag namalengke sila, magdala ng mga recyclables yun. Tapos, kukuha na ng, di ba? Malunggay, si Kanot na siya, yung eco-trainer natin dito. Siya rin lumabas doon sa ABS-CBN kasi nga pumunta dito, inano natin yung rain harvester natin. Ginagamit natin for aquaponics, for vermicomposting. Medyo pa kami dito, do it yourself. Kasi nga, yung next namin is really to invest na into rain harvester na. So, ito po, yung aming vermicomposting bucket. Dati sabi ko, raised bed lang yung aming mga bulate. Makita niyo yung mga bulate natin, kaya na. So, maganda siya sa vermicomposting. So, ang ginawa namin, para mobile din yung composting namin, na vermicomposting. Nandyan, may mga bulate mo yan. Pakita mo at yung mga market waste, nilalagay din namin dyan. Kaya, malalaki na yung natin. African night crawlers. So, sila... Seedlings, dito kami sa seedling propagation. Isang innovation ni Canot namin is we use cardboard. Sa muna banana leaves, ngayon cardboard naman para diretso na. Pag nagtitrade kami, yan yung trade namin. Para diretso na siya sa paglipat sa bigger pots. Tapos ito po yung binibigay namin sa mga individual urban farmers. So, ginagawa namin, binubuhay muna namin. Tapos, bigyan na namin sa kanila. Then, meron kami binibigay sa kanilang pang pruning. So, ito, plant na siya. Ibig sabihin na talagang yung mga suhi, na-harvest namin. Tapos, namin. Naka-spacing siya, naka-square gardening siya. Yan. Tapos, companion gardening, yung mga shallow roots na. Ang maganda dyan, only fertilizer galing mo sa discarded. Meron tayong tilapia dito. Ay, sa kabila. Ito kasi pang-fry natin. Kami na nagpapalaki niya. Yung nakukuha namin sa MRS, yun na pinagpili namin ng feeds. Plus yung mga organic na, pinapakain mo rin dito? Organic, pati sa apple ba? Oo. Bumili kami sa, mga cuttings. Napapuli na siya, piyata. Kagawad. Yeah. Livelihood project ng Barangay Talipapa. Sample namin na pwede ko sa backyard mo. Kanina lang sa bakura. Pwedeng pangkalayan. Libre ho yan. Tuwing sinasabayan namin, every month, may 20 family, yung kasabay na tayo ng ito yung aming PPN na spotting preparation. Kami nang gumagawa. Dahil 20 Sakay na. Chips din. Tulap. Yes. Ano yan
natin, mga sleepers. Tapos mga egg. Kasi sabi ko sa kanila, dapat sa puno natin sa tayo na tingin sa kanila kung paano sa ilan na ito? Sa one time. Dapat slowly pero ano na yun dati, di ba? Yung maliliit lang yan, ano ito, di ba? Ngayon, breeder na. Tapos itong mga kangkong, galing sa market waste yan. Hindi pa naman siya madumi. So, nangyayari, nire-rescue yung mga magkanta pa. Tapos, yun yung pupusipin namin, tinatanim namin. Pag-talpos na. Pag afternoon daw talaga, may self-mainan na ba? Pero pagdating ng umaga, yan. Ito po ay galing sa BPI. Yan. Lettuce, yung namin na harvest dito. Ito po yung ano namin, shredder. Ito po yung mobile shredder namin. Paper, plastics, dry leaves, ayan. Tapos ito yung technology coming from DOST. Kung 1.5 month yun, ito 3 weeks. 3 weeks, 100 kilos. Di ba? Kaya ito, paano ginagawa niya? Explain niyo. Bali yung madami kami na tawag mo sa amin bali 10 kilos, tapos market waste 10 kilos, tapos itulan siya 20 kilos din bali, ang isang gram na po 50-50 bali na po. Tapos CBDs, 6 to CBDs ito na yun. Procuring lang siya ng 3 weeks. Hindi, ano pa, wala pa kami. Yun ang gusto mo na magkaroon sana, rapid composting. Maganda yun, sa Kamuning Market. Yung 3 days lang. 3 days po, yes. Ang gusto na, actually, ano nag-site visit kami doon. Gusto nga namin magkaroon ng gano'n para sa sample pa. Kasi natry namin doon yung bokashi. Baka pwedeng instead na ipaon namin, bokashi na para magandang classic fertilizer pa kasi meron ng kinuha. Ang maganda dito, sir, pag meron ng nire-refer si DOST or si CT, the potential partners, dito namin pinakasya. So nakikita nila yung sa technology and how we do it. Nagkakaroon pa kami ng partnership. Kunyari sa Rotary, sa District 3780, naging beneficiary kami ng aquaculture. Natagdadag na namin yung mga fry namin. So ito, 400 na tilapia, 200. Pinapantry lang din mo namin yan. Pag lumaki na, pinapantry lang din namin, bakit lang din namin palakad. Before may mga hito kami, pero wala pang dumarating. Hindi kasi nakakapag, pero yun ang next natin, magpapagano tayo ng mga hito. Ang kaya pa lang namin i-propagate is, i-breed is tilapia. Yung mga tubig mo niyan, yan ang yung figure na sabi lang ito po. Ayan o. Pulutan. Nakita niyo sir, dami ng tatalbos dito. Naagad. Kaya pinadami ko naagad eh. Kasi dito, nakakatuwa dito. Kaya ko mga kay Mayor one time, ang magandang naging change of mindset dito. May nakita kami tatlong bata na akala namin nagkakalat. Yung pala, napupunod ng plastic. Kasi papalit nila sa... Vermity, umapaw no? Maapaw. Daddy. Ito, mga kulagi mo lahat. Puro vermity composting mo lahat. Ito yung ibang machine. Lechonan dati. Oo, lechonan dati yan. Lechonan. Lechonan dati yan, sir. Ginawa namin raised bed. So, maganda. Tapos, yung ibang mga parts natin, sir, tayo nga lang, nasa video naman siya sa documentation namin. Kung yung technology dito, binabagay namin ito sa park. Yung sa Silvina Eco Park, yung binisita nila ngayon, yun yung meron na siyang mini version nito. Edible and skiing naman yun. Sa Glorified Eco Park, na dahil pupuntahan natin, doon yung lahat ng trimmings natin. Kasi dito hindi naman pwede lahat ng trimmings dito. So doon yung shredding namin, doon yung ginagamit namin. Kaya medyo
medyo naman, kaya namin medyo malago. Nahatak lang namin sa area. Para doon na namin sinishare. Ito po, pang-bistay. Pag maraming maraming bibistay kami ng coco peat, bibistay ng mga organic compost, ito gamit namin. Dati, mano-mano, yung gano'n. Pero ngayon, since by sacks na kami, ito na yun. Pag gagawa kami ng maraming potting mix, meron na rin kaming mixer para siya automatic na din. Tapos, yan, yung iba-ibang klaseng shredder po namin. Kaya sa plastic, kaya sa bote, ayan, yun na sa tarpaulins po yan. Mobile po siya, kasi sa setting namin, hindi po siya pwede, at least yung maliit yung park or ayaw ng homeowners na may naka-standby doon. Pero meron kami naka-standby sa Glory 5, meron kami naka-standby na sa school. Sa school, meron na rin sa Silvina. Yung ibang homeowners na wala masyadong space, hinahatak namin. O kaya pa nag-trimming kami, para hindi Okay, dito ko natatapusin itong video na to. Kasama natin ang Etomac Cycling Club ng Barangay Talipapa na binubuo ng ating mahal na kapitan na si Eric Juan. Paano mo, boss? Ito, Kuya Kap. Yun! So, tapos na yung event. Ang pangalan ng event? Quezon City Green Awards. Quezon City Green Awards Program. So, dito ko natatapusin itong video na to. Maganda yung naging event kasi naipakita rito na meron pala tayong livelihood program na katulad nun. So maraming salamat sa ating kapitan at sa buong Barangay Talipapa at saka sa Etomac Cycling Club. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko na patuloy na sumusuporta sa akin. Thank you very much. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka naman dyan. Hello. So until our next project, I'll see you on the road. Have a safe cycling. God bless.